far as the Philippine Coast Guard is concerned, we have not lost anything. Skoda Shoal, no matter how many instances we intend to go there, we can be able to patrol and deploy our vessel. Philippine Coast Guard tiniyak na hindi matutulad ang Skoda Shoal sa Bajo de Masinloc na nakontrol ng China noong 2012. PCG magpapadala ng iba pang barko kapalit ng BRP Teresa Magbanwa. Ang directive ni Pangulo ay i-maintain natin ating presence. Pag sinabing presence, strategic presence yun, hindi lang physical presence. Pananatili ng strategic presence ng Pilipinas sa Skoda Shoal, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Di maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makatakas sa pananagutan. Mga umiiwas sa budget deliberation, hindi kukonsintihin ng Kamara ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Paggastos sa pondo ng Office of the Vice President, iimbestigahan na ng House panel. Without naming names, so siguro ito yung mga nakikita na natin na mga pangalan at mga nagsasalita talaga na sabi ko nga very vocal na sinasabing wala doon na they might be included po dito po sa kasong obstruction of justice. Special Investigation Team na mag-iimbestiga sa mga nagkanlong kay Apollo Kibuloy. Binuo ng Philippine National Police, abogado at ilang miyembro ng KOJC, posibleng kasama sa makakasuhan. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Bumalik na sa Palawan ang BRP Teresa Magbanwa matapos ang 5 buwan na pananatili sa Skoda Shoal. Ngunit tiniyak ng Philippine Coast Guard na hindi nila papayagang makuha ng China ang kontrol sa naturang teritoryo ng Pilipinas gaya ng nangyari sa Bajo de Masinloc nang magkaroon ng standoff noong 2012. May plano na rin ang PCG na magpadala ng ibang barko sa lugar. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Magandang hapon, Ryan. Ano ba ang pagkakaiba sa sitwasyon noong 2012 doon sa Bajo de Masinloc at doon sa Skoda Shoal? Magandang hapon. Noong 2012 kasi kung saan nagkaroon ng standoff sa Bajo de Masinloc ay nagkaroon na yung dalawang bansa, ang Pilipinas at ang China, sa pamamagitan ng United States at na parehas na pakas doon sa pinagkakaroon ng bakura. Ang Pilipinas umalis. Ang China ay nabisto natin na pagkalipas ng ilang araw, hindi pala talaga sila umalis doon sa bahura at nakontrol na nila yung Bajo de Masinloc. Ito namang sa Tina Shoal ay napilutang umalis itong RT Teresa Magbanwa dahil nga doon sa mga circumstances gaya nung malakas ang alon sa dagat, doon sa mga yung panahon, may hindi favorable para doon sa barko dahil may butas nga at yung supply. Ang pangamba nga natin ngayon, ang pangamba ng mga nating mga kababayan, yung pag-alis nitong DRT Teresa Magbanwa doon sa Sabina Shoal, kung makakabalik pa kaya muli doon sa Sabina Shoal o Skoda Shoal kapag nagkaroon ulit ng deployment ng barko doon. Dahil na yung nakaraan ay talagang pinalibutan ng mga PCG vessel at ng iba pang mga Chinese vessel yung bakura na yun. Hindi maaaring ikumpara ang sitwasyon sa Skoda o Sabina Shoal sa Bajo de Masinloc kung saan nakontrol ng China ang lagoon pagkatapos ng standoff sa pagitan ng Pilipinas at Beijing noong 2012. Sa pag-pull out ng BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal, tiwala ang Philippine Coast Guard na hindi makukuha ng China ang bahura dahil patuloy pa rin naman silang magpapatrolya sa pinagtatalunang teritoryo. Sa paliwanag ni Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng PCG sa issue ng West Philippine Sea, higit na mas
malawak ang Escoda kumpara sa Bajo de Masinloc. Mayroon itong kabuuang lawak na 137 square kilometers at may 2 lagoon kung saan bawat isa ay mayroong 5 entry points. Hindi ito gaya ng Bajo de Masinloc na iisa lamang ang entrance kaya madaling harangan ng mga barko ng China. As far as the Philippine Coast Guard is concerned, we have not lost anything. Escoda Shoal, no matter how many instances we intend to go there, we can be able to patrol and deploy our vessel. Kung nagtagumpay man aniya ang China sa pagharang sa mga barko ng PCG na magsasagawa ng resupply mission sa BRP Teresa Magbanwa, ito ay dahil alam na nila ang destinasyon ng mga barko, kaya madali para sa kanila na ito ay pigilan. If the question is, what about before? We were not able to enter, we were successfully blocked by the Chinese whenever we do the resupply to Teresa Magbanwa. It is precisely because they know where we are heading. They know that we are proceeding to Teresa Magbanwa. That's why they can block the Coast Guard vessels. But right now, there is no reason for us to be blocked. We can go to Escoda Shoal with such total area, and it's almost impossible for the Chinese government to block our intent to patrol the entire vicinity of Escoda Shoal. Ginawa ni Tariela ang pahayag kasunod ng pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal matapos ang ilang buwang pagbabantay roon. Sinasabing nagpasya ang PCG na pauwiin muna ang barko sa home port nito dahil sa kondisyon ng mga crew at barko na na-damage matapos banggain ng Chinese vessel noong August 31. Masama rin aniya ang lagay ng panahon sa lugar, kaya maging ang mga barko ng China na nagkukumpulan sa Escoda ay nabawasan rin. Sa huling monitoring ng PCG, nasa 11 Chinese Maritime Militia vessel na lamang ito at wala na roon ang mga barko ng Chinese Coast Guard, PLA Navy at maging ang kanilang hospital ship. Ang mga Chinese Maritime Forces, kung ano man ang lakas ng alon, pangit na panahon na pinagdadaanan ng Teresa Magbanwa when she was in Escoda Shoal, that doesn't make them invincible. Kung anong pinagdaanan natin, yun din ang pinagdadaanan nila. Regarding sa malalaking alon, malakas na hangin, malakas na buhos ng ulan, this is the same thing that they have experienced. What I can say is that we have monitored also that the Chinese Coast Guard vessels who were there have also significantly diminished because of the very bad sea condition in that area. Giit ng PCG, napilitan silang lisanin ang lugar dahil sa nagkakasakit na ang kanilang mga tauhan bunsod ng kakulangan ng supply ng tubig at pagkain. Gayunman, hindi anya ito nangangahulugang inabandonan na nila ang Escoda. Patuloy pa rin naman ang kanilang pagbabantay sa lugar at agad rin silang magpapadala ng barko doon kapalit ng BRP Teresa Magbanwa. Batay sa kanilang monitoring, inabot ng hanggang 4 na taon bago matapos ang reklamasyon sa ibang maritime feature sa West Philippine Sea na inokupan ng China. Reclamation of the Chinese maritime features took them almost 4 years. From 2013 to 2017, this is how long they reclaimed Mischief Reef, Haven Reef, Quarteron, and other areas. No, hindi naman siguro marireclaim yan kung in just a matter of hours na wala tayo. Samantala, June, nasa maayos ng kondisyon sa ospital sa Palawan yung 4 na tauhan ng Philippine Coast Guard na dehydrate dahil nga doon sa ilang araw nilang walang o kulang sa supply doon sa barko. Yan po ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, June. So Ryan, ang sinasabi ng Philippine Coast Guard ay napakalawak noong area ng bahura na yon. Ibig sabihin, kahit saan maraming entrance point, pagkasakali ba halimbawa ang papadala tayo ng panibagong barko, doon din ba sa spot na yon ng Teresa Magbanwa magbabantay yung ipapadalang barko? Sabi ng PCG kanina, hindi naman kailangan doon mismo sa lugar na yon kung saan nag-umangkla yung BRP Teresa Magbanwa ay doon muli siya aangkla. Ang mahalaga kasi doon ay mabantayan ng Pilipinas yung ginagawa doon ng China. Dahil nga matatandaan mo, kaya tiniploy ang BRP Teresa Magbanwa doon sa Sabina Shoal ay dahil nga nagulat tayo at
mayroon ng mga nakatapon o idinamp na mga patay na coral doon. At ayon sa PCG, naging matagumpay sila doon sa 5 buwang pananatili doon ng BRP Teresa Magbanwa dahil hindi na nadagdagan yung mga tambak na corals na yon, June. Ibig sabihin, sigurado ang PCG na hindi din babalik doon yung napakadaming barko ng China kung sakasakali na, halimbawa, siyempre may mga intelligence yan, Ryan. Siyempre, parang mas madaming barko, mas mabablock sila doon, Ryan. Yun nga ang problema, June. Matatandaan mo, nung nakaraang August, nung katapusan ng August, na nagkaroon ng resupply, yung 2 44-meter ng PCG, hindi sila natuloy dahil dumating yung ibang mga barko ng China. Dahil nga meron silang may mga naka-estasyon doon bukod sa mga PCG at PLA, ay mayroong mga Chinese Maritime Militia na hindi talaga umaalis doon. At meron silang mga military area dito sa South China Sea na kung kailangan ng saklolo, kailangan ng tulong ng barko na nila, ay madali silang nakaka-deploy, June. Last na lang, Ryan, is sinasabi natin, ito'y para, kumbaga, naging dahilan din dahil sa panahon at sitwasyon ng mga tauhan doon sa Teresa Magbanwa, no? Hindi ba ito naman ay may possibility na may naging usapan ang both parties kaya nagkaroon ng kumbaga pag-alis doon ang Teresa Magbanwa at gayon din yung ibang mga barko ng China? Meron bang ganung possibility, Ryan? Isa yan sa tiniyak ng PCG kanina na hindi yung pag-uusap nung nakaraang linggo, nung Miyerkules, ng China at ng Pilipinas ay hindi kasama itong nangyayari ngayon. Ayon sa PCG, talagang kung matatandaan mo, nakapag-air supply pa ang PCG nung nakaraan. Pero dahil nga sa sumunod na araw ay naging masama na yung panahon, kahit yung chopper ay hindi na makapunta doon para makapag-supply. At yun nga, unti-unti nang naubos ang supply ng mga tauhan ng BRP Teresa Magbanwa, June. Alright, maraming salamat. Ryan Lacanlale, nag-uulat mula sa Camp Aguinaldo. Hindi dapat ikabahala ang pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Ayon sa National Maritime Council, may mahigpit na utos na rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Ang directive ni Pangulo ay i-maintain natin ating presence. Pag sinabing presence, strategic presence yun, hindi lang physical presence. Panatilihin ang strategic presence ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Ito ang mahigpit na bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos na umalis ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Ayon kay National Maritime Council spokesperson retired Vice Admiral Alexander Lopez, hindi naman nawawala ang presensya ng Pilipinas sa naturang lugar. Anya, may iba't ibang paraan para mabantayan ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa tulong na rin ng Armed Forces of the Philippines. Actually, ang isang barko kasi kaya niya i-monitor kasi may radar siya, may radar. So aside from that, para lang mayroon ding additional help or complement from other assets of the AP and even the Coast Guard. Like for example, nagpapalipad tayo ng aeroplano, no? Nagpapalipad din ng aeroplano ng AFP, nagpapatuloy din ng barko. Ayon pa sa NMC, walang dapat ikabahala kahit na umalis ang Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Hindi naman in a sense na talagang concern kasi ang iniisip kasi ng kababayan natin dahil umalis yun, ay ginigap na natin yung hindi. Mali yung ganung pananaw. Wala tayong ginigive up. Kahit na umalis yung Teresa Magbanwa doon, it did not diminish our presence in the area dahil meron tayong ibang paraan para i-monitor, i-cover yung area. Sa ngayon ay inaayos na ng Philippine Coast Guard ang pagpapadala ng ibang barko kapalit ng BRP Teresa Magbanwa. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsasagawa na ng manhunt operation ng Philippine National Police laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito'y matapos na ideklarang pugante ng House of Representatives dahil sa kabiguang magpakita sa pagdinig. Si Roque ay na-cite in contempt
sa Kamara matapos na mabigong isumite ang mga dokumentong hinahanap ng mga mambabatas kaugnay ng hinihinalang pagkakasangkot nito sa illegal pogo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nagtungo na ang Criminal Investigation and Detection Group sa dalawang nakalistang address ni Atty. Roque, subalit bigo itong matagpuan. Yung arrest order po, ang nakalagay po doon ay address po yun sa any law enforcement officer. So lahat po ng nakakuha po ng kopya po noon ay pwede po nilang arestuhin po on site kung makikita po si Atty. Harry Roque dahil nga po siya ay pinatawan po ng contempt at inaatasan po ang PNP na tumulong po sa Sergeant at Arms para po hanapin. Kanina po kausap ko po yung director ng CIDG, yung effort po nila to locate him dito po sa dalawang address niya sa Metro Manila ay wala po siya doon. Bumuo na ang Philippine National Police na Special Investigation Team na tututok sa mga taong umano'y nagkanlong sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, posibleng kasama sa masasampahan ng kaso ang abogado at ilang miyembro ng grupong Kingdom of Jesus Christ. Sinabi rin ni Fajardo na natukoy na nila ang ilang miyembro ng sinasabing Angels of Death ni Kibuloy. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Definitely po ma'am, dun sa side po nila may mga identified po na mga KOJC mga officers po at kasama ni siguro yung mga legal representatives po niya who were very vocal from the start na wala po doon sa loob si Pastor Kibuloy, but alam natin na nakita po at na-corner po doon sa loob. Sinimula na ng Philippine National Police ang pag-iimbestiga sa mga taong umano'y nagkanlong kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mayroon ang Special Investigation Team na pinangungunahan ng Criminal Investigation and Detection Group upang tutukan at tukuyin kung sino-sino ang sasampahan nila ng kaso. Without naming names, so siguro ito yung mga nakikita na natin na mga pangalan at mga nagsasalita talaga na sabi ko nga very vocal na sinasabing wala doon na they might be included po dito po sa kasong obstruction of justice. Kinumpirma din ng PNP na mga tao at hindi figurative speech lamang ang sinasabing Angels of Death na ginawa umanong panakot ni Kibuloy sa mga batang biktima nito. Sa katunayan, tukoy na umano ng PNP ang ilan sa mga miyembro nito. Inaalam na rin nila sa Firearms and Explosives Office kung may baril ang mga ito at kung lisensyado. Yung Angels of Death po ay definitely hindi lang siya figurative speech. Existing itong mga tao na ito at may mga ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. Kausap ko kanina si General Torre at we will be requesting the Firearms Explosive Office for the revocation po ng kanilang LTAP at firearms registration po. Kasama din aniya sa iimbestigahan ay ang impormasyon na mayroong reservist at militiamen na nagsisilbi kay Kibuloy na posibleng miyembro ng Angels of Death. Samantala, isinasailalim na sa documentation ang dalawang umano'y bagong biktima na nais na magsampa ng reklamo laban kay Kibuloy. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa Department of Social Welfare and Development kaugnay ng iba pang biktima na sinasabing nasa loob ng KOJC compound at natatakot lumutang. Nakausap na po initially itong dalawang sinasabing biktima na nagpahayag po ng kanilang intensyon para magsampa po ng kaso laban nga po dito kay Apollo Kibuloy na sinasabing isa sila doon sa mga nabiktima at ginamit po habang mula nang sila ay musmus pa po. Inuulat din ni Colonel Fajardo na tapos nang isailalim si Kibuloy sa medical assessment ng mga doktor ng PNP General Hospital. Subalit tumanggi itong ihayag ang resulta dahil isusumite aniya nila ito sa korte. Ang resulta ng medical assessment ang magiging basihan ng korte sa Pasig kung pagbibigyan o tatanggihan ang hirit ng kampo ni Kibuloy na isailalim ito sa hospital arrest sa Davao. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Iginiit ng kampo ng private complainant at umano'y biktima ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy na dapat walang special treatment sa religious leader. Sa halip na hospital arrest, dapat anilang sa ordinaryong kulungan din ito ipiit, gaya ng iba pang kapwa akusado nito. Ito ang balita ni Dante Amento. They would undergo the processes na pinagdadaanan ng lahat ng akusado ng Pilipinas. Yung walang special treatment. Dumaan sa normal na proseso at ikulong sa piitan ng karaniwang akusado si Apollo Kibuloy. Ito ang panawagan ng kampo ni alias Amanda na naghain ng kasong sexual abuse, child abuse at qualified human trafficking laban sa KOJC leader. Humirit kasi si Kibuloy na isailalim sa hospital arrest sa Veterans Hospital sa Davao City patapos na hindi pagbigyan ang motion itong ilipat sa AFP o payagang sumailalim sa house arrest. Meron kang non-bailable case, sa city jail ka or sa kulungan ka talaga, sa piitan. Hindi ka, sana walang special treatment. Ang ibang mga kapwa-akusado ni Kibuloy ay inilipat na sa Pasig City Jail alinsunod sa kautusan ng korte noong nakaraang Biyernes. Samantala, nagpunta kanina sa Department of Justice ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion. Subalit wala itong ibinigay na detalye hinggil dito. Tumanggi na rin itong sumagot sa mga tanong. I cannot anymore answer. Pero pag kailangan, I will endeavor to talk to you. No? Pero kasi ngayon, medyo strictly confidential yung kaso. I cannot reveal any of the details. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang isalang ngayong hapon sa inquest proceedings si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa loob ng Philippine National Custodial Center. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, pangungunahan ito ng Bureau of Immigration dahil sa umunoy paglabag ni Guo sa immigration law. Nung dumating po kasi siya noong September 6, kung di po ako nagkakamali po, ay may isinilbi po sa kanyang papel po yung BID po for violation po ng immigration law. So ngayon po ay magkakaroon po ng inquest at dadaluhan po yun ng mga taga-BID at pati po yung lawyer po niya ay kasalukuyang nandun po, iniintay po yung representative po ng BID. Ang naturang kaso ay bukod pa sa kinakaharap nitong graft case na na-turn over na sa Valenzuela City Regional Trial Court mula sa korte sa Capas, Tarlac. Samantala, hindi pa makumpirma ng PNP kung makadadalo sa susunod na pagdinig ng Senado si Guo dahil naghihintay pa sila ng kautusan mula sa Valenzuela RTC. Hindi kukonsintihin ng Kamara ang mga nagkukunwari at umiiwas sa deliberasyon ng 2025 proposed national budget. Sa pagbubukas ng plenary deliberation, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na hindi nila maaaring baliwalain na lamang ang mga kritiko na hindi kayang ipaliwanag ang maling paggamit sa sariling pondo. Binigyan din ni Congressman Romualdez na hindi sila magsasawalang bahala sa ilang opisyal na walang pagpapahalaga sa ipinagkaloob na tiwala sa kanila ng taong bayan. Ito ang balita ni Rosalie Cruz. Hindi maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makatakas sa pananagutan. Nagpasaring si House Speaker Martin Romualdez sa pagbubukas ng plenary debates ng Kamara para sa 6.352 trillion peso 2025 General Appropriations Bill. Bagaman hindi pinangalanan ni Speaker Romualdez kung sino ang pinatutungkulan, sinabi nito na may mga kritikong isinasantabi ang mandato ng Kamara na suriin ang paggamit ng pondo ng bayan dahil ang mga ito anya mismo ang naglulustay nito. We cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. To these individuals I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust.
Magtatagal ng 8 araw ang plenary debate sa 2025 General Appropriations Bill at inaasahang sa September 25 ay maipasa ito sa ikatlo at huling pagbasa. Sa September 23 naman, nakatakdang pagdebatihan ng mga kongresista sa plenaryo ng Kamara ang tinapyasang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Halos 1.3 billion pesos ang tinapyas ng House Committee on Appropriations sa pondo ng Office of the Vice President at kung maaaprubahan, mag-o-operate ang tanggapan ni Vice President Duterte sa halagang 733 million pesos lamang sa susunod na taon. Kabilang sa unang pinagdebatihan sa plenaryo ang usapin ng unprogrammed appropriations sa national budget. Ang Unprogrammed Appropriations o UA ay ang pondong maaaring magamit ng pamahalaan sa panahon ng pangangailangan, subalit magiging available lamang ito kung may dagdag na revenue collection o kung may papasok na grants o foreign funds. Samantala, ikinababahala ni House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang paglobo ng UA at ang sistema ng pagre-release maging ang pinaglalaanan nito. Sa discretion ng President kung saan ilalagay ang pondo sa ilalim ng UA, tingin po namin pwedeng manipulahin yung unprogrammed funds para magkaroon ng dagdag source, no? Nang pwedeng masabi na ito yung pinapaboran niya, Madam Speaker. So maaaring ilagay sa infrastruktura para pondohan ang kanyang build better more the President, no? Kung ganon, Madam Speaker, sa tingin namin, isa itong presidential pork. Maliwanag naman po na nagruling na po ang ating Supreme Court sa Bellica versus DBM ng 2014 na hindi po pork ang unprogrammed appropriations. Giit ng Makabayan Bloc lawmaker, dapat ay nasa line item pa rin ng pambansang pondo ang pinaglalaan ng gastusin sa halip na sa unprogrammed appropriations. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iimbestigahan na sa House of Representatives ang ginawang paggastos ng Office of the Vice President o OVP. Batay sa schedule ng Kamara, nakatakdang isailalim ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang privileged speech ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa Miyerkules, September 18. Ang nasabing komite ang counterpart ng Blue Ribbon Committee sa Senado at ang bagong chairperson nito na si Manila 3rd District Representative Joel Chua ay kilalang kritiko ng ikalawang Pangulo. Sa talumpati ng kongresista noong September 3, tinuligsa nito ang pangalawang Pangulo sa inasal nito sa August 27 budget hearing ng House Appropriations Committee. Kinwestiyon din nito ang pinaglaanan ng pondo ng OVP. Hindi pera ng pangalawang Pangulo ang Office of the Vice President budget para sa 2022, 2023, 2024 at 2025. Pondo ng bayan yan. Ang nakakapagtaka sa kanyang budget ng 2023, 2024 at 2025 ay bakit sa National Capital Region lang nakalaan ang mga ayuda programs niya. Bilang chairman ng House Committee on Metro Manila Development, nagtataka lang ako kung saan sa Metro Manila napunta ang bilyong pondo ng socio-economic program sa kanyang office. Nagtataka ako dahil siya naman ay pangalawang Pangulo ng buong bayan. Muling humarap sa isa na namang attempted assassination si former US President Donald Trump sa West Palm Beach, Florida. Ayon sa mga otoridad, ligtas ngayon si Trump at hawak na nila ang suspect. Ito ang balita ni Klein Sinca. The FBI has assumed the role as the lead federal law enforcement agency in the investigation of the incident that occurred earlier today at Trump International Golf Course here in West Palm Beach, Florida. We've deployed a number of resources, including the investigative teams, crisis response team members, bomb technicians, and evidence response team members as well. I would ask that if anyone has any information that may assist with this investigation, to contact our tip line at 1-800-CALL-FBI or
at tips, that's tips.fbi.gov. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kabilang na ang Federal Bureau of Investigation o FBI sa isa na namang umano'y attempted assassination kay dating US President Trump. Nangyari ito sa Trump International Golf Club sa West Palm Beach, Florida, araw ng Linggo sa Estados Unidos. Ayon sa mga opisyal, nakita ng US Secret Service agents ang isang lalaking armado na nagtatago sa mga halaman. Hawak na ngayon ng mga otoridad ng lalaki at kinilala na si Ryan Wesley Root, ngunit wala pang inilabas na motibo ang mga ito. In the bushes where this guy was is a AK-47 style rifle with a scope, 2 backpacks which were hung on the fence that had ceramic tile in them, and a GoPro which he was going to take pictures of. We have somebody in custody right now that is a potential suspect. We got a little bit more work to do on it. Ang pangyayaring ito ay halos 2 buwan lamang matapos makaligtas ang Republican presidential nominee sa naging assassination attempt sa kanya sa Pennsylvania, kung saan 2 ang nasawi habang 7 naman ang sugatan. Ligtas naman ang dating Pangulo ayon na rin sa Trump campaign at bumalik sa kanyang tahanan sa Palm Beach. Kasabay nito, sinabi ni Governor Ron DeSantis na magsasagawa ang estado ng Florida ng kanilang sariling investigasyon sa nangyaring attempted assassination kay Trump, partikular na kung papaano nakalapit ang gunman ng 500 yarda sa GOP nominee. Samantala, pinuri naman ni US President Joe Biden ang aksyon na ginawa ng Secret Service at law enforcement partners sa kanilang pakikipagtulungan upang mapanatiling ligtas si Trump. Kalinsabay nito, muling diniin ni President Biden na walang lugar ang political violence o anumang klase ng violence. Klein Senka, UNTV News and Rescue USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa umanong pro-Ukraine activist ang sospek sa muling pagtangka kay Donald Trump. Ayon sa mga ulat, nagtangka umano itong mag-recruit ng foreign fighters para sumama sa Ukraine war effort. Nanggaling na rin umano ang nasabing lalaki sa Kyiv. Matagal ng panawagan ng mga manggagawa ang pagwawakas ng kontraktualisasyon sa mga kumpanya sa bansa. Ngunit mismong mga ahensya ng gobyerno, may mga hindi pa rin nare-regular na empleyado. Numero 1 na rito ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ang number 1 violator ng ENDO talaga gobyerno mismo. Kayo, DSWD, nakakasindak naman halos kalahati, talagang hindi permanent. Tama ba yun, gobyerno? Napakasama naman nating halimbawa. Dismayado ang ilang senador sa napakarami pa ring bilang ng mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nananatiling kontraktual ang posisyon sa trabaho. Partikular na rito ang mga social worker na ilang taon nang nagsisilbi sa DSWD ngunit hindi pa rin nare-regular sa trabaho. Sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2025 budget ng DSWD, inihayag ni Senador Amy Marcos na patuloy pang nadaragdagan ang bilang ng mga contractual na DSWD personnel. Masama talaga yung lagay ng DSWD bilang employer dahil lumalala. Ang laki ng linaki. From 31% last year, nasa 41.7, 42% na halos kayo ng puros contractual. Nakakahiya. Parati nating inaangal na wala tayong sapat na mga social workers. Pero sino naman magtatrabaho bilang social worker kung habang buhay ka naman magiging contractual ni wala kang benepisyo? Mahirap naman yung ganun. Nangangamba naman si Senador Raffy Tulfo para sa kalagayan ng mga kontraktual na social worker sa DSWD. Siyempre tuwing renewal ng kanilang contract o pag dumating yung time na ma-renew ng contract, kinakabahan sila baka isa sila sa matatanggal or kailangan nilang mag-amuhin yung dapat amuhin para matuloy-tuloy yung kanilang kontrata. So gusto ko dapat meron silang security of tenure, protektado yung kanilang trabaho. Dagdag pa ni Senador Tulfo, bago magmando ang gobyerno sa mga private institutions na sumunod sa pagbabawal sa mga contractual, dapat mauna muna ang pamahalaan. Ang gusto ko lang kasi na mangyari, ito mga matatagal na sa DSWD ng mga social worker na 10 taon o 15 years na yung iba sa kanila,
And contractual pa rin sila. Yun ang gusto ko, na ma-convert to regular. Sinabi pa ng mambabatas na taon-taonan niyang hinihiling sa DSWD ang regularisasyon ng mga matatagal ng social worker, ngunit hindi pa rin ito natutupad. Paliwanag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, lagi rin nila itong pinapanukala kasabay ng budget proposal sa Department of Budget and Management o DBM. Ngunit ang posisyon niya ng DBM hinggil dito ay ang tight fiscal space o limitadong pondo ng pamahalaan. Bagaman pinayagan ng gawing contractual ang nasa 4,000 job order na kawani ng DSWD sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Naniniwala ko kasi meron ho silang institutional knowledge at nagsakripisyo ho talaga. We've submitted to DBM and to the committee also a 3-year plan sana to migrate all of them into regular positions, lalong-lalo na yung napakatagal na. We keep on submitting and we keep on proposing, but I do understand the fiscal space. Palagi nilang, Madam Chair, titignan. Of course, hindi kasalanan siguro ng DSWD dahil sabi nila, yung DBM may problema kasi pinapasa nila yung gusto natin mangyari. However, itong DBM, medyo parang pagong kumilos. At kuminsan, magaling pa magpalusot. Kasi wala dito yung Poncio Pilata. Bunsod nito, naisipatawag ni Senador Tulfo si DBM Secretary Amena Pangandaman upang sagutin ang issue sa kontraktualisasyon sa DSWD. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagbanta si Senator Ronald Bato de la Rosa na haharangin sa plenary ang pondo para sa taong 2025 ng Department of Budget and Management o DBM kung hindi pagkakaloob ang mga kailangan ng Dangerous Drugs Board. Sa isinagawang hearing ng Senate Committee on Finance, sinabi ni DDB Undersecretary Earl Saavedra na hindi niya maintindihan kung bakit 77 million pesos ng kanilang koleksyon lamang ang pinapayagan ng DBM na magamit para sa mga programa at proyekto. Gaya na lamang noong 2023 kung saan umabot pa sa 126.9 million pesos ang kanilang koleksyon. Pag mag-plenary yung DBM dito, harangin ko yung budget nila. Pag hindi ibigay yung magkano yung halaga yung kailangan mo. Sir, ang manifestation naman po namin kung ano po yung actual collection, kung pwede po sana na yun po yung gagamitin namin. Paliwanag naman ni DBM Supervising Budget and Management Specialist Maricel Dizon, wala naman silang natatanggap na proposal o request para dagdagan ito. Ngunit maaari namang dagdagan ng budget kung kinakailangan dahil mas mataas naman ang koleksyon ng naturang ahensya. Sa huli, pinayuhan ni Senator De La Rosa ang dalawang panig na ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan. Pinagbigyan ng Valenzuela City Regional Trial Court ang hiling ng Senado na padaluhin si Alice Guo Waping sa pagdinig ng Senado bukas, September 17. Inatasan na naturang korte ang Philippine National Police Headquarters Support Service nang magbigay ng mahigit na seguridad o mahigpit na seguridad at dalhin sa Senado ang pinatalsik na alkalde ng Banban Tarlac. Kailangan din magsumite ang PNP ng oras ng pagdating sa Senado, maging ang oras ng pagbalik nito sa PNP Custodial Facility. Inaasahang sisiyasati ng mga senador ang mga kasong kinasasangkutan ni Guo kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO, gayon din ang pagtakas ito sa bansa. Mapapanood ang pagdinig ng Senado kay Alice Guo sa live streaming ng UNTV News and Rescue simula alas 9 ng umaga bukas. Pinaplano na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang muling pagpapatupad ng adjustment sa mall hours at iurong ang major repair sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ngayong bare months. Tugon ito sa naobserbahan nilang pagbigat sa trapiko sa Kalakhang, Maynila. Ito ang balita ni JP Nunez. Nakikita po natin na dumadami na po muli yung mga sasakyan. Ine-expect po natin yan habang lumalapit yung November 1 na undas.
na mas bibigat pa. Habang papalapit ang buwan ng Disyembre kung kailan inaasahan ang holiday rush, lalo pang dumarami ang mga sasakyan sa mga lansangan sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, nauobserbahan na nila na bumibigat ang daloy ng mga sasakyan. Kapag rush hour, mabigat na ang trapiko sa Commonwealth Avenue sa Quezon City at halos kabuuan ng kahabaan ng EDSA. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, isa sa pinag-aaralan ngayon ang muling pagpapatupad ng adjustment sa mall hours. Noong nakaraang taon, ipinatupad sa buong Metro Manila ang adjustment sa mall hours mula sa dating 10 a.m. to 10 p.m. Ginawa itong 11 a.m. to 11 p.m. noong November 13 hanggang unang linggo ng Enero 2024. Layon ng hakbang na ito na huwag sumabay sa rush hour ang mga pupunta ng mall. Sa ngayon, wala pang detalyeng ibinibigay ang MMDA kung kailan maaaring ipatupad ang adjustment sa mall hours. Pero maaaring bago mag-Disyembre ay masimulan nang ipatupad ito. Bukod dito, pakikiusapan din umano ng MMDA ang Department of Public Works and Highways na huwag munang magsagawa ng major repair sa mga pangunahing kalsada hanggang sa Disyembre. Layo nito na maiwasan ang pagsasara ng kalsada na lalo pang magpapatukod sa daloy ng mga sasakyan sa mga susunod na buwan. Meron na po kaming na-receive na advance, hindi pa naman formal yung request, pero advance information na may gagawin na major sa Roas Boulevard. So pinag-uusapan na po namin yan at nire-request na po namin sa DPWH na i-defer muna yung pagsisimula ng mga ganitong major na pagawain na magre-require ng pagsasara ng karsada. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binuksan na ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang kauna-unahang satellite office. Matatagpuan ito sa likod ng Pinoy Services sa ground floor ng Robinson's Galleria Ortigas sa Quezon City. Ayon sa MMDA, bukod sa kanilang main office sa Julia Vargas sa Pasig City, pwede rin ditong magbayad ng multa ang mga mahuhuling motorista na may isyuhan ng violation ticket. Batay sa datos ng MMDA, nasa 300 mga violator ang nagbabayad ng multa sa kanilang opisina kada araw. Lahat po ng tickets na na-issue nga po ng MMDA, regardless po kung anong klaseng violation siya, ay pwede pong bayaran dito sa satellite office po natin dito sa Robinson's Galleria. Nasa red alert status na ang Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa posibleng epekto ng bagyong Hiner. Samantala, 2 spillway gates ng Magat Dam sa Isabela Province ang nananatiling bukas bilang paghahanda sa ulang dala ng bagyong Hiner. Ito ang balita ni Grace Doctolero, live. Magandang gabi, Grace. Ano-ano ang mga paghahanda ng Cagayan PDRRMO ngayong itinaas na nila sa ang alert level status ng buong probinsya? Yes, June, magandang gabi. Nakataas na nga sa red alert status ang Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kaugnay nga ng bagyong Hiner kung saan ang buong lalawigan ng Cagayan ay nakataas sa storm signal number 1. Ayon kay Rueli Rapsing, ang head ng PDRRMO Cagayan, nakahanda ang 7 station ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team na nakatalaga sa Tuguegarao City, Tuao, Lalo, Sanchez Mira, Gonzaga, Amolong at Ballesteros. All municipalities are under tropical cyclone wind signal number 1 na. So, the province is now on red alert. Dagdag pa ni Rapsing na nakahanda na rin ang kanilang floating assets at iba pang kagamitan at naka-standby na rin ang mga rescuers para sa posibleng rescue operations.
All assets and personnel naka-in place naman na yung quick response stations natin, and so as their assets, floating and land assets. Ganun na din yung mga MDRMOs natin. We've already advised them to conduct their pre-disaster risk assessment with their council. And we've already activated the incident management team. Nagbigay na rin sila ng babala sa mga mamamayan na nasa gilid ng mga ilog at mga bundok na maging alerto at lumikas kung kinakailangan. Ongoing yung coordination meeting and briefings for the preparation of their incident action planning, and so as their operational period tomorrow onward. And tomorrow, we will the provincial DRM Council will be conducting a pre-disaster risk assessment, and there, yung ating incident management teams will be reporting and updating the council of the preparedness and also the deployment, the pre-deployment of assets and personnel. Idinagdag pa niya na nakipag-ugnayan na rin sila sa Philippine Coast Guard para matiyak na walang lalabag sa no-sail policy kung bunsod ng sama ng panahon. Normal pa ang sitwasyon sa lalawigan maliban sa nararanasan na mahinang mga pag-ulan. Samantala, naglabas na ng abiso ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System kaugnay nga sa patuloy na pagpapakawalan nito ng tubig ngayong araw ng Lunes, September 16, 2024. Ayon sa pamunuan ng National Irrigation Administration, 2 gate ng dam ang nakabukas ng 3 metro kung saan naglalabas ito ng 532 cubic meters per second na tubig. Patuloy na minomonitor ang lagay ng sama ng panahon na nagdadala ng mga pag-ulan sa Hilagang Luzon at karatig na lugar. June, ayon sa pamunuan ng Magat Dam, posibleng madagdagan pa o mabawasan ang inilalabas na tubig sa dam. Depende pa rin sa malilikom na tubig ulan ng reservoir at forecast ng Pag-asa. And munang balita, balik sa iyo, June. Grace, nasa Baguio ka ngayon. Kumusta naman ang lagay ng panahon dyan? Diyan din ba, daan din ng bagyo dyan? Kasi kung nakita sa satellite image kanina, parang magkocross talaga dyan sa Northern Luzon. Grace? Yes, June, dito sa Baguio City ay normal pa rin. Dito sa Baguio City, wala tayong naramdaman na mga pag-ulan kanina, pero bagamat nakataas na sa signal number 1 ang ilang lalawigan dito sa Cordillera Administrative Region, kagaya ng Cagayan, Ifugao at Apayao, ay naghahanda na rin ang Disaster Risk Reduction Management Offices ng kanilang mga probinsya. June. Maraming salamat, Grace Dr. Lero. Libo-libong residente sa lalawigan ng Antique ang inilikas dahil sa malalakas na ulan at baha bunsod ng epekto ng hanging habagat. May mga lugar din na hindi madaanan dahil sa baha. Ito ang balita nila Lane Moreno. Receive naman ang tubig kahapon. However, hindi pa natin mapaktan yan, sa kanyang adlaw. Saturated na mga lupa, kag may mga tubig na aton na mga major river system diri. Anytime kung magpas tubig, basi kapag nakana naman ang tubig at maka-trigger na naman ka mga pagbaha. Masungit na panahon ang umiiral sa probinsya ng Antique dahil sa epekto ng hanging habagat. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ilang araw nang binabayo ng malakas na ulan at hangin ng lalawigan kaya binaha ang ilang lugar. Sa ulat ng Office of the Civil Defense Region 6, kabilang sa mga apektado ng baha ang mga bayan ng Hamtik, Barbaza, Patnongon, Bugasong, Lawaan, Pandan, San Remigio at Sibalong. Isang napaulat na nasawi matapos umanong malunod. Nasa 18,000 pamilya naman o 59,000 individual mula sa 258 barangay ang naapektuhan. 11,000 rito ang inilikas sa evacuation centers habang iba naman ay mas piniling manatili sa kanilang tahanan. Kumpara kahapon, mas mababa na ngayon ang antas na baha sa ilang lugar, gayunman pinag-iingat pa rin ng PDRMO ang mga residente. May ara pa man mang gatinir ka uli, pero pina-encourage pa naman na dinalanganay sila sa palaing pang
duwa ka weather disturbance. Ayon sa lokal na pamahalaan, nabigyan na ng tulong at pagkain ng mga lumikas na residente. Sa ulat ng Hamtik MDRRMO, may nakitang mga bitak sa National Road sa sitio Maalan, Karumangay, Hamtik, Antique kaya hindi pa muna ito madaanan ng mga sasakyan. Nasa 18 milyong piso naman ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng probinsya batay sa inisyal na report ng Office of the Provincial Agriculturist. Samantala, batay sa inilabas na advisory ng PDRRMC, kanselado pa rin ang biyahe ng lahat ng mga maliliit na sasakyang pandagat sa buong probinsya. Inaabisuhan rin ng mga nakatira malapit sa coastal areas na huwag munang pumalaot dahil sa sama ng panahon. Kanselado rin ang face-to-face classes ngayong araw sa pribado at pampublikong paaralan sa 77 bayan at syudad sa Western Visayas dahil sa pag-ulan. Kabilang rito ang mga probinsya ng Antique, Aklan, Negros Occidental, Iloilo at Capiz. Tuloy pa rin naman ang alternative classes sa ilang lugar na hindi gaanong naapektuhan ng habagat. Lilene Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawa na ang napaulat na nasawi habang nananatili pa rin sa mga evacuation center ang nasa 423 pamilyang inilikas mula sa ilang bayan ng Palawan dahil sa bagyong Ferdy. Habang binabantayan naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Palawan ang posibleng epekto sa kanilang lalawigan ng bagyong Hiner. Ito ang balita ni Alan Manansala, live. Alan, saan nanggaling itong mga inilikas sa pamilya at kumusta naman ang sitwasyon nila sa mga evacuation center? Yes, Monica, karamihan sa mga inilikas na mga pamilya ay mula sa bayan ng Busuanga, Bataraza, Coron, El Nido, Quezon, Rizal, Taytay, San Vicente, Sopronio at Española at Rojas. At ang mga nilikas, Monica, ay karamihan dito ay dahil na rin sa epektong idinulot ng bagyong Ferdy. At base naman din sa impormasyon na ibinigay sa atin ni Ginoong Oliver Batul, ang Officer in Charge ng Research and Planning ng Emergency Operations Center ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Palawan, patuloy silang kumukuha ng datos mula sa iba't ibang bayan sa Palawan hinggil sa naging epekto sa kanila ng bagyong Ferdy. Dito, Monica, kinumpirma ni Batul na 2 na ang napaulat na nasawi. Buhat yan sa bayan ng Rojas, Palawan dahil sa matinding pagbaha. Meron tayong 2 casualty, I think, somewhere in Rojas. So the rest ay medyo injured lang at the same time. Like for example, yung ating Bataraza, yung ating flooding dyan ay sa barangay Culandadom, yung level ng kanilang monitoring doon ay medyo taas yung tubig. Tapos dito naman sa part ng bahagi ng Brooks Point, meron naman silang mga iba't ibang mga incident, may fallen trees, yung meron silang minor flooding, overflowing ng mga spillway at saka damage ng infrastructure. Monica, umabot na rin umano sa mahigit 4,600 na individual o katumbas ito, Monica, ng 423 pamilya ang mga nasa evacuation center. Gayunman, patuloy pa rin umano ang pamamahagi ng tulong ng lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Kabilang na dito, Monica, ang nasa 359,406 na family food packs na ipinamamahagi sa mga displaced families. Samantala, Monica, kasalukuyan ng nasa alert levels o red alert status ang Emergency Operations Center ng PDRRMC dahil sa Tropical Depression Hiner. Mula sa blue alert status, Monica, dulot ng bagyong Ferdy, itinaas na ang red alert status ng EOC ng PDRRMC ngayong araw, September 16, dahil sa patuloy na epekto ng habagat at pagpasok ng Tropical Depression Hiner sa Philippine Area of Responsibility na nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng lalawigan ng Palawan. Dito, 24 oras ang gagawing monitoring at pagtutok ng PDRRMO kasama na ang iba't ibang mga ahensya na kasapi ng PDRRMC hinggil sa kalagayan ng mga lugar sa lalawigan.
patuloy namang ipinatutupad ang no-sailing policy sa lahat ng munisipyo sa lalawigan, partikular na sa mga maliliit na bangka. Suspendido na rin, Monica, ang lahat ng klase sa mga paaralang pribado at pampubliko sa lahat ng antas. At doon sa bilang na ibinigay natin na 423 families or displaced families, Monica, ay isa sa mga inaasahan natin, posible pa itong madagdagan dahil base na rin sa impormasyon na ibinigay sa atin ni Ginoong Oliver ay patuloy pa rin nakararanas ang buong lalawigan ng Palawan ng sama ng panahon dulot na bagyong Ferdy at gayon din itong Hiner na kasalukuyan na rin ng pumapasok dito sa Philippine Area of Responsibility. Monica. Maraming salamat Alan Manansala, live mula sa Kamaligan, Kamsur. Napanatili ng bagyong Hiner ang taglay nitong lakas na hangin habang papalapit sa kalupaan ng Luzon Region. Inaasahang mamayang gabi o bukas ng umaga ay magla-landfall ang bagyong Hiner sa Isabela o Aurora Province. Sa ngayon, nakataas na ang signal number 1 sa malaking bahagi ng Luzon. Para sa detalye, narito ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Magandang araw po sa ating lahat. Narito pong ating binabantayang bagyong Hiner at kasama na rin po ang southwest monsoon o habagat. So, pakita ko po yung nangyari ngayon. So, halos buong bansa po ay nakakaranas po ng maulap na kalangitan at may mga pagulan, lalo po sa bandang western section nito. At ang southwest monsoon ay naapektuhan ng mula Southern Luzon hanggang Mindanao. So narito po ang ating huling update sa bagyong Hiner at yung isa pang bagyo nasa labas ng PAR. Una, si bagyong Hiner ay nasa layong 290 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. Napanatili ang lakas na hangin ng bagyong Hiner na nasa 55 kilometers per hour. Ito'y malapit sa gitna. At pagbukso na nasa 70 kilometers per hour. Inaasahan po natin itong kikilos northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Samantala, yung pong bagyo nasa labas ng PAR na si Tropical Storm na may international name Pulasan. Kasalukuyan, nasa layong 2,190 kilometers silangan ng Central Luzon. Ito'y may lakas na hangin nasa 65 kilometers per hour at pagbukso nasa 80 kilometers per hour. Ito'y kikilos o inaasahang kikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Ang dahilan kung bakit maulap na kalangitan ng halos buong bansa ay ang southwest monsoon at si bagyong Hiner. Ito naman si bagyong Pulasan na inyong nakikita malayo sa ating bansa, kaya wala pong direktang epekto sa ating panahon ngayon. Sa forecast track ng bagyong Hiner ay generally westward ang kanyang paggalaw direksyon na ito'y inaasang dadaan sa mostly po sa Northern Luzon. So maaari po ngayong gabi o bukas na madaling araw ay inaasahan ito yung magla-landfall sa area ng Isabela o Aurora. Sa darating po ng bukas ng umaga o sa tanghali, inaasahan po ang sentro ng bagyong Hiner ay nasa coastal waters ng La Union at ng Pangasinan. Kapag hindi magbabago ang kanyang pagkilos mula ngayon, inaasahan po natin na bukas o tomorrow late evening o pagitan ng bukas ng late evening at Wednesday na umaga ay nasa labas na ng PAR ang bagyong Hiner. Samantala, ito naman si bagyong na may international name Pulasan. Kapag napanatiling kanyang direksyon at bilis, inaasahan po na sa bukas ng gabi
nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kapag nasa loob ng PAR, tatawagin natin siyang Helen o letter H na po. At inaasang lalabas ng PAR pagdating ng Wednesday ng umaga. Inaasa po natin na ito'y lalakas ang bagyong Pulasan o magiging Helen habang binabaybay niya ang karagatan at maaaring umabot sa severe tropical storm. Itong pagkilos o paggalaw na Pulasan o magiging Helen kapag ito'y nasa loob ng PAR ay katulad ng paggalaw ni bagyong Ferdy. Pag ganoon, inyo makikita, malabo na itong pumasok o maglandfall sa ating bansa si Pulasan. So dahil sa bagyong Hiner, so ito ng mga lugar po nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Inyo makikita, Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon ay nasa ilalim nito. So ang mga lugar po nasa ilalim ng Wind Signal number 1 ay sa Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, at northern portion ng Quezon kasama ang Polillo Islands. So sa mga nabanggit ng lugar, makakaranas po ng malalakas o paminsan malalakas na pag-ulan at may kasamang malalakas na hangin. So narito naman ang inaasahan po natin mga pag-ulan dulot ng bagyong Hiner at southwest monsoon o habagat. So hinati po natin sa dalawang kategorya, heavy to intense na kusan ang dami ng ulan ay mula 100 to 200 mm at moderate to heavy rains naman kusan ang dami ng ulan ay mula 50 hanggang 100 mm. So, ngayon hanggang bukas ng hapon may inaasahan tayong heavy to intense na pag-ulan ay sa Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, Negros Occidental, Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora. Samantala, moderate to heavy rains sa lalabing bahagi ng Mimaropa, lalabing bahagi ng Western Visayas, lalabing bahagi ng Negros Islands Region, Bicol Region, Cordillera, lalabing bahagi ng Cagayan Valley, Ilocos Norte, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon at Rizal. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga kaso ng dengue at mpox sa bansa ayon sa monitoring ng Department of Health. Ngunit sa kabila nito, siniguro naman ng ahensya na patuloy ang kanilang pagbabantay upang matugunan ang pangangailangan ng mga kababayan natin kaugnay sa nasabing mga sakit. Ito ang balita ni Jed Neresida. 68% increase from last year and 25% increase in the past 3 to 4 weeks. So tuloy-tuloy ang pagdami ng dengue. Higit 200,000 kaso na ng dengue ang naitala ng Department of Health ngayong taon. 68% ito na mas mataas kumpara sa higit 100,000 kaso noong nakaraang taon. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, base sa kanilang monitoring, 3 rehiyon na sa bansa ang nakapagtala ng higit 40% na pagtaas sa bilang ng kaso ng nasabing sakit. Ang may more than 40% increase ay ang Region 3, Region 6 at Region 7. NCR tumataas din po pero hindi kasing taas nitong 3 riyon na to. In fact, itong 3 riyon na to ang may mga nag-report na ng mga state of calamity dahil napuno ang kanilang mga ospital sa dami ng kaso ng dengue.
Dagdag pa niya na sa ganitong mga panahon talaga ay dumarami ang populasyon ng mga lamok. Ngunit sa kabila ng pagtaas ng dengue cases, bumaba naman ang bilang ng mga nasasawi dahil sa nasabing sakit. Siguro ang masasabi ko lang, walang masyadong namamatay sa dengue. Although libo-libo sila, bumaba pa nga. Kahit mas mataas ang kaso natin, mas mababa yung ating case fatality rate. 0.26% lang kumpara to last year, 0.39. Samantala umabot na sa 18 ang kaso ng Mpox na naitala ng DOH. Ang 5 unang mga kaso ay gumaling na habang 13 pa ang aktibo at patuloy pa ring binabantayan ng DOH. Binigyang diin rin ng kalihim na hindi totoo ang kumakalat sa social media tungkol sa bakuna kontra sa Mpox. Ayon sa DOH, wala pang bakuna kontra Mpox ang aprobado na ng Food and Drug Administration. Wala pang inaprubahan ng FDA na bakuna ng Mpox sa Pilipinas. So hindi ko alam kung ile-label ko na silang fake news or baka naman totoo, contraband yung bakuna na ipinatok nila. Kasi ang usapan sa World Health Organization, lahat ng bakuna pupunta muna sa Democratic Republic of Congo. Kung meron silang nakuhang bakuna, hindi po rehistrado sa aming Food and Drug Administration. Sa ngayon ay pinaiimbestigahan na ng DOH kung ito ba ay totoo at kung mapatunayan na ito ay illegal ay mahaharap sa kaukulang parusa o kaso ang mga ito. Dagdag pa rito ay kasalukuyan pa ring nakapila ang ating bansa para sa doses ng nasabing bakuna. Kaya malinaw na wala pang nakakapasok na Mpox vaccine sa Pilipinas. Sa kabila ng nadaragdagang bilang ng mga kaso ng dengue at Mpox sa bansa, siniguro ng Department of Health na sila ay nakabantay upang matugunan ang pangangailangan ng mga kababayan natin kaugnay sa nasabing mga sakit. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang aktibidad ng Mount Canlaon sa nakalipas na 24 na oras. Bunsod dito, tinitingnan ng PHIVOLCS ang posibilidad na itaas sa Alert Level 3 ang bulkan. Mula sa La Castellana, Negros Occidental, ito ang balita ni Gladys Tuwabi, live. Magandang gabi Gladys, gaano kalaki ba ang possibility na itaas sa Alert Level 3 ang bulkan at ano ba ang mga measures na gagawin ng pamahalang lokal dyan sakaling itaas nga sa Alert Level 3 ang bulkan? June, malaki ang chance na itaas sa Alert Level 3 ang bulkan. Ang bulkan ngayon gaya ng pagyadig at ang ibinubuga nitong sulfur dioxide flux. Sa ulat ng DOST PHIVOLCS kahapon, nakapagtala ito ng 13 volcanic earthquakes at 10,880 na tonelada ng sulfur dioxide. Ayon kay Chief John D.F. Diasis ng La Castellana Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, sa oras na itaas na sa Alert Level 3 ang bulkan, ay magsasagawa ng full-scale evacuation ang munisipalidad. LGU is preparing for a full-scale evacuation wherein most of our barangays, the municipality of La Castellana is affected. Based on PHIVOLCS, yung inside the pyroclastic area na hazard until the ng medium risk wherein 16 kilometers will be fully evacuated based on their recommendation. Based on their scientific na analysis wherein the hazards of Mount Canlaon would affect most of the municipality of La Castellana. Nangangahulugan itong ang mga residente hindi lamang mula sa 4 kilometers permanent danger zone, kundi hanggang 16 kilometers mula sa paligid ng bulkan ay ililikas na. Sa ngayon, ang nasa 4-kilometer PDZ muna ang nagsagawa ng forced evacuation, preemptive evacuation naman hanggang 6-kilometer permanent danger zone kung saan ang mga bata, buntis, matatanda at PWDs muna ang inilikas. After nang naglabas po ng directives, yung butihin nating director from the OCD and also our governor from the province, our mayor conducted a convening of our council for the advance and preparedness measures to activate the plan that
within the 40 kilometer na extended danger zone ng Mount Canlaon within the radius. Sa pinakabagong tala ng La Castellana LGU, 2,686 individuals na o katumbas ng 867 families ang inilikas na mula sa mga apektadong barangay ng munisipalidad. June, kung mangyari man itong worst case scenario, ang mga evacuees ay dadalhin sa Bacolod City at pansamantalang ililipat sa Panaad Sports Complex. At sa ngayon, June, nananatili ang mataas na aktibidad ng Bulkang Canlaon kaya inaabisuhan ang lahat na maging alerto. June? Gladys, nananatili pa rin ba yung possibility na magkaroon talaga ng magmatic eruption? Gladys? June, kanina nakausap natin ang DOST PHIVOLCS at yun nga ang kanilang nabanggit na talagang may chance na magkaroon ng magmatic eruption kung magtutuloy-tuloy itong mataas o unrest na aktibidad ng bulkan. At sakasakali June itong magmatic eruption, ito ang magiging kumbaga pangalawang beses after nung unang naitala noong 1902 years ago. Kung sakasakaling gano'n, siyempre, pinaghahandaan niya ng mga LGUs diyan. Meron bang pag-aaral na ang PHIVOLCS? Halimbawa, magmatic eruption, siyempre magkakaroon ng lava flow diyan. Anong parte o side ng bulkan at anong bayan naman ang maapektuhan nun? Meron bang mga gano'n ng sinasabi ang PHIVOLCS, Gladys? June, ayon sa PHIVOLCS, magdedepende kung gaano kalakas o kalaking eruption ang ibubuga ng bulkan. Pero itong PHIVOLCS or DOST PHIVOLCS ay naglabas na nga ng kanilang hazard map at kabilang itong La Castellana at Canlaon City sa ilang mga lungsod dito sa Negros Island na maaapektuhan sakaling malaking eruption ang mangyayari man. Kaya ang unang inilatag muna ng local government unit kasama ang iba't ibang agencies, ayun nga, pansamantalang dadalhin sa Bacolod City ang lahat ng mga residenteng ililikas dahil nga sakaling magkakaroon man ng magmatic eruption at magre-resulta naman ito ng lava flow. Last na lang, Gladys, kumusta ang panahon dyan? Kasi naalala mo, nung nakaraang June ba yun, kung nandiyan ka rin, nagkaroon ng lahar, no? Lahar din na talagang napunta doon sa mga kalsada, Gladys. June, tuloy-tuloy nga ang masamang panahon o mga pag-ulan dito sa Negros Island, in particular dito sa ating lugar na pinuntahan ang La Castellana City. At actually inilinaw ng city disaster o municipality disaster ng La Castellana, June, na wala pa tayong naitatalang lahar flow dito sa lungsod dahil ang naranasan lamang kamakailan o nitong weekend ay tanging muddy stream flow lamang. Ito ang mga natitirang o nalalabing mga debris mula sa nangyaring pagputok ng Bulkang Canlaon noong nakaraang Hunyo naman, June. Alright, maraming salamat sa clarification na yan. Gladys Tuwabi, nag-uulat mula sa La Castellana, Negros Occidental. Nagsimula ng umarangkada sa New Clark City sa Tarlac ang kauna-unahang autonomous bus service sa Pilipinas. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority, pinaplano ng gawing public transport sa lugar ang nasabing autobus. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sir, meron siyang mga sensors nakapaligid, 360 degrees. Okay. So for example, this is a pedestrian. Automatically, it sends. So it stops. And then after that, it will continue again. Basta umaandar ng walang driver. Itong autonomous bus service o autobus na inilunsad sa New Clark City sa Tarlac. Kapartner ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang Japan-based mobility firm Senmove Incorporated at ang MAC Metro Transport Operation Incorporated sa paglunsad ng kauna-unahang smart autonomous bus service sa bansa. Ang energy-efficient bus service nito ay ginagamitan ng Transportation Cloud System na kung tawagin ay Smart Mobility Operation Cloud. Ito ay libreng masasakyan ng publiko na magbabiyahe sa New Clark City, Clark Freeport Zone at Clark International Airport. Accessible din ang autonomous vehicle sa mga person with disability. Katunayan nito, kailangan lang i-press itong button at bubukas na itong hagdan. Ay kusa na itong bubukas at kasunod nito ay pwede nang sumakay ang mga PWD papasok sa loob.
Sa ngayon ay nasa demo phase pa lang Primary Rapid Transit o Autobus Service at ayon sa BCDA, pag-aaralan ng CENMOB ang operasyon upang matiyak na ito ay epektibong gamitin ng mas maraming pasahero kahit iilang unit pa lamang. Ang demo project na ito ay pinondohan ng CENMOB at MAC Metro Transit at walang anumang binabayaran ang pamahalaan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napos na ng AP Cavaliers ang 6 winning streak ng GSIS Furies sa kanilang bakbakan kahapon sa eliminations ng UNTV Cup Executive Face-Off. Dahil sa panalo, nasungkit ng AFP ang twice-to-beat advantage sa semifinals. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Mabilis na niratrat ng opensa ng AFP Cavaliers ang GSIS Furies sa kanilang pagtutuos para sa second spot na magbibigay ng twice-to-beat advantage sa semifinals ng Executive Face-Off ng UNTV Cup. 5 players ng Cavaliers ang nagbuslo sa first quarter para ilista ang 5-point advantage, 14-9, habang si Homer Garcia naman ay may 6 points na para sa GSIS. Second frame, dumikit ang GSIS with naglabas na ng kanilang hazard map at kabilang itong La Castellana at Canlaon City sa ilang mga lungsod dito sa Negros Island na maaapektuhan sakaling malaking eruption ang mangyayari man. Kaya ang unang inilatag muna ng local government unit kasama ang iba't ibang agencies, ayun nga, pansamantalang dadalhin sa Bacolod City ang lahat ng mga residenteng ililikas dahil nga sakaling magkakaroon man ng magmatic eruption at magre-resulta naman ito ng lava flow. Last na lang, Gladys, kumusta ang panahon dyan? Kasi naalala mo, nung nakaraang June ba yun, kung nandiyan ka rin, nagkaroon ng lahar, no? Lahar din na talagang napunta doon sa mga kalsada, Gladys. June, tuloy-tuloy nga ang masamang panahon o mga pag-ulan dito sa Negros Island, in particular dito sa ating lugar na pinuntahan ang La Castellana City. At actually inilinaw ng city disaster o municipality disaster ng La Castellana, June, na wala pa tayong naitatalang lahar flow dito sa lungsod dahil ang naranasan lamang kamakailan o nitong weekend ay tanging muddy stream flow lamang. Ito ang mga natitirang o nalalabing mga debris mula sa nangyaring pagputok ng Bulkang Canlaon noong nakaraang Hunyo naman, June. Alright, maraming salamat sa clarification na yan. Gladys Tuwabi, nag-uulat mula sa La Castellana, Negros Occidental. Nagsimula ng umarangkada sa New Clark City sa Tarlac ang kauna-unahang autonomous bus service sa Pilipinas. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority, pinaplano ng gawing public transport sa lugar ang nasabing autobus. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sir, meron siyang mga sensors nakapaligid, 360 degrees. Okay. So for example, this is a pedestrian. Automatically, it sense. So it stops. And then after that, it will continue again. Basta umaandar ng walang driver. Itong autonomous bus service o autobus na inilunsad sa New Clark City sa Tarlac, kapartner ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA, ang Japan-based mobility firm CENMOB Incorporated at ang MAC Metro Transport Operation Incorporated sa paglunsad ng kauna-unahang smart autonomous bus service sa bansa. Ang energy-efficient bus service nito ay ginagamitan ng Transportation Cloud System na kung tawagin ay Smart Mobility Operation Cloud. Ito ay libreng masasakyan ng publiko na magbabiyahe sa New Clark City, Clark Freeport Zone at Clark International Airport. Accessible din ang autonomous vehicle sa mga person with disability. Katunayan nito, kailangan lang i-press itong button at bubukas na itong hagdan. Ay kusa na itong bubukas at kasunod nito ay pwede nang sumakay ang mga PWD papasok sa loob.
Sa ngayon ay nasa demo phase pa lang Primary Rapid Transit o Autobus Service at ayon sa BCDA, pag-aaralan ng CENMOB ang operasyon upang matiyak na ito ay epektibong gamitin ng mas maraming pasahero kahit iilang unit pa lamang. Ang demo project na ito ay pinondohan ng CENMOB at MAC Metro Transit at walang anumang binabayaran ang pamahalaan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napos na ng AFP Cavaliers ang 6 winning streak ng GSIS Furies sa kanilang bakbakan kahapon sa eliminations ng UNTV Cup Executive Face-Off. Dahil sa panalo, nasungkit ng AFP ang twice-to-beat advantage sa semifinals. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Mabilis na niratrat ng opensa ng AFP Cavaliers ang GSIS Furies sa kanilang pagtutuos para sa second spot na magbibigay ng twice-to-beat advantage sa semifinals ng executive face-off ng UNTV Cup. 5 players ng Cavaliers ang nagbuslo sa first quarter para ilista ang 5-point advantage, 14-9, habang si Homer Garcia naman ay may 6 points na para sa GSIS. Second frame, dumikit ang GSIS with Charles Lagman and attorney Frimo Chuyako leading the offense para sa Furies with combined 11 points, 31-30. Third kanto, bumawi sa depensa ang AFP at nalimitahan sa 12 points ang GSIS sa quarter na ito. Plus na puwersa pa ang Furies na mag-commit ng 8 turnovers. Take-over mode naman si Captain Paul Yamamoto sa opensa na pumutok ng 8 points para lumayo sa 9 na puntos ang hinahabol ng GSIS, 51-42. Bumomba ng 3-13 run ang Cavaliers kaya naman lumobo sa 19 puntos ang lamang ng AFP after 4.5 minutes sa last quarter, 45-64. Pinilit maghabol ng GSIS sa pangunguna ni Homer Garcia na gumawa ng 8 points pero hindi ito naging sapat para pagurin ang mas kondisyon ng mga sundalo. Dinomina ng AFP ang board sa fourth quarter with 16 total rebounds kontra sa 5 lamang ng GSIS. Sina Colonel Marlo Humalesa naman at Colonel Ramon Gurat II ang nanguna sa opensa ng AFP at nagpaputok ng combined 12 points para ibauna ang GSIS hanggang sa maubos ang oras. 73-60, panalo ang AFP. Best player of the game sina Captain Paul Yamamoto na kumolekta ng 17 points, 9 rebounds, 4 assists at 3 steals. At si Colonel Marlo Humalesa na kumamada ng 9 points, 5 boards, 3 dimes and 4 steals. Despite of our busy schedule sa kanya-kanya naming mga trabaho, we make it a point na at least once or twice a week nagka-practice kami for this game. Hindi pa kami makapag-kampante dahil sila rin yung nakaharapin namin. So we have twice to beat advantage. Practice, yun ang ang aming gagawin. At saka depensa, yun ang nagpapapanalo sa amin yung depensa. Dahil sa panalo, tinapos na ng AFP ang 6 winning streak ng GSIS at nasungkit ang ikalawang pwesto. Muling magtutuos ang AFP at GSIS sa semifinals kung saan kailangang talunin ng 2 beses ng GSIS ang AFP para makapasok ito sa finals. Samantala, nailista naman ng Comelec Fast Trackers ang kanilang unang panalo sa liga matapos magwagi sa DOJ Beacon sa first game. Habang nagwagi naman ang Ombudsman Grabbusters kontra sa SSS Kabalikat Pension Protectors sa second game. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Nagkaalaman po, o yung nag-trending kamakailan ha, yung isang restaurant na sinasabing nagdi-discriminate daw sa isang aspin. Ang aspin po kasi ay pinaikling salita na asong Pinoy. Pero alam nyo, wag na natin silang intindihin. Ang ating ngayong pag-usapan ay yung mga magagandang bagay tungkol po sa mga tinatawag nating aspin o asong Pinoy. Kadalasan po ang mga aspin ay mixed breed. Hindi po nakatali sa isang breed lang. Minsan galing po sa ibang breed ng mga hayop at mga local na breeds dito sa Pilipinas. Okay. Dahil dito, meron sila natatanging ugali at itsura nakakaiba sa ibang mga aso. At madalas silang ginagawang mga watchdog sa mga bahay dahil sa kanilang natural instinct sa pagbabantay. Magaling silang kasama ng pamilya at kayang umangkop sa iba't ibang kondisyon, maging sa lungsod o sa bukirin. Karaniwan maganda ang kalusugan at mahahaba ang buhay ng aspin dahil sa kanilang mixed breed nature na kadalasan may mas kaunting genetic health issues kumpara sa mga pure breed na aso. Bagamat minsan ay medyo nadidiscriminate, unti-unti na po nakikilala ang mga aspin sa mga dog shows at sa mga pet communities dahil po sa kanilang natatanging katangian at itsura na kinagigiliwan na po ng karamihang mga Pilipino. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong na karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Lunes. Salamat po at shout out kina Danny Aralar, Pasiano Oricio at Melvin Diones. Maraming salamat din kay Rolly Bautista, Maricel Franco, Rolanda Gupana at sa lahat po ng ating nakasama ngayong unang araw ng linggo. At narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit 116 at 5 na nagsasabi, mapagbiyaya ang Panginoon at matuwid. Oo, ang Diyos namin ay maawain. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahat ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.